Good evening mga kaloyalista. Ito po ang inyong lingkod, Boy Misterio. Ito niyo po itong nangyayari ngayon sa Senado. Yung mga Cayetano, hindi na sila ngayon bumabanat sa ating Pangulo, sa mga Marcos Parang nagiging kakampi na nila. Kasi kung matatandaan natin noong 2016, si Alan Peter Cayetano, siya yung masigasig na bumabanat kay PBBM nung tumatakbo siyang vice presidente sa mga nila, 'di ba, debate. Talagang siya yung masigasig na bumabanat, pero ngayon wala. Kahit yung mga vlogger niya, kasama niyang vlogger, wala kang nagsasalitang negative about sa ating Pangulong BBM. Tsaka ito pa, yung kapatid niya, si Pia, tinanggap yung iniwang pwesto ni Senator Francis Tolentino, yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi pagka yan ay tinanggap mo na isang chairman ng Blue Ribbon Committee, miyembro ka na ng koalisyon. Sa side ka na ng gobyerno, sa administrasyon ka na. Hindi ka na oposisyon. So, magandang bagay yan, Kasi yan naman ang hinahanap ng ating mahal na Pangulo, ang unity. Kaya okay yan. Noong una, nakita natin si Senator Trillanes sumusupport. Si Risa, maganda rin ang sinasabi. At tapos si Laila de Lima. Tapos ito ngayon, si Senator Cayetano, yung kapatid ni Alan. Wala silang binabanggit na masama, na hindi maganda sa ating mahal na Pangulo, Tahimik sila. Yung mga, kahit yung Pinklawan, very constructive yung mga comment nila, yung sa issue lang, hindi na sila bumabanat ngayon ng personal o ano pa man. Marahil siguro natuto na, 'di ba? Hindi maganda yung ganung pagpe-personal. Dapat kung titira sila, ito rin ginagawa na, yung issue constructive na makakatulong. Pero ang talagang matindi ngayon, yung mga kilalang mga DDS na vloggers, mga vloggers, talagang below the belt kung tumira. Di ba? Butit-buti na lang, mabait ang ating Pangulo, hindi patola. Wala kayong maririnig na nag-retaliate ang ating mahal na Pangulo, Talagang focus siya sa trabaho niya. Paunlarin ng ating bansa. Unity pa rin sa kanya. Hindi siya tumitingin ng kulay ng kahit ano pa man. Yun nga lang pagkakatalaga kay di ba? Department of Finance, kay Ralph Recto, lang dilawan, pero in-appoint niya. Kasi nakikita niya yung kagalingan ng tao sa pagdating sa mga finance. May history, research niyo rin. So yan ang nakikita kong major development ngayon, Naging baliktad na. Yung mga Pinklawan, very constructive. Ang kanilang mga comment, mga suggestion, constructive yung mga criticism nila. Nakakatulong. Hindi katulad nung mga Duterte, ng mga DDS, na talagang very personal yung pag-atake nila. Kilala niyo naman kung sino yung mga yun. Well, siguro nag-mature na rin talaga yung yung opposition na ngayon, yung mga Pinklawan, Nakita nila na hindi talaga effective yung pagiging mag-criticize ka ng personal. Dapat constructive ang pag-criticize mo. Pero nag-mature na yung kanilang way of criticism. Hindi na tulad dati. Kaya yung matatalinong mga politiko, mga mabatas, alam nilang hindi tama yung pag-atake ng personal. Kaya hindi sila sumasabay sa mga DDS, mga Duterte na talagang ang pag-atake sa ating gobyerno, sa ating mahal na Pangulo ay very personal. Hindi maganda yung gano'n, Hindi nakakatulong. Alam na natuto na sila nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Talagang ibinaon sila yung boto, 'di ba? Kitang-kita nyo. Lopsided, landslide yung pagkapanalo ng ating mahal na Pangulo. Kaya ngayon nag-mature na yung way of nila.
criticism, nag-iba na. Ang talagang matindi lang ngayon, itong mga DDS. So, sana magtuloy-tuloy yung ganito, no? Kasi pagka nagbibigay ka ng constructive criticism, nakakatulong yan eh. Nakakatulong sa gobyerno yan kasi wala namang perpektong gobyerno, walang perpektong admin. Talaga may mga pagkakamali yan, no? Diyan pumapasok yung constructive criticism. So dapat ganun talaga. Sana tuloy-tuloy yan, nag-mature na para magtulong-tulong tayo, unity, di ba? Tapos ito naman mga DDS vloggers. Pag-atake nyo ay ituloy-tuloy yung personal, nako, asahan yung susunod na eleksyon. Kung paano nangyari dun sa 8 diretso ni Doro noong 2019, sa 2025, sa mga kandidata nyo, ganun ang mangyayari. Kasi pag hindi kayo natuto, no? Hindi nyo nakita yung nangyari sa Pinklawan, no? Nung dati, kasi masyado siya ng personal umatake. Ngayon, itong DDS, ganun ang ginagawa. Ganun ang ginagawa. Kaya malamang next year, sa 2025, 8 diretso rin kayo sa Anidoro. Pagka ang atake nyo sa ating mahal na Pangulo, sa gobyerno, personal. Malamang, yung ganun din ang abutin nyo. Kasi ating Pangulo, hindi naman kayo pinapatulan, di ba? Tahimik lang. Ang focus niya, magtrabaho, amyendahan yung dapat amyendahan sa ating konstitusyon. Kasi yung konstitusyon natin, luma na, no? Hindi pwede mag-compete sa global. Nabanggit niya yan. Sa susunod na topic, pag-uusapan natin yan. So, yun, tignan natin kung itong performance nila kay Tano, kung anong mangyayari. Hopefully, maging maganda, maging ka-unity ng ating gobyerno dahil yung isang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee ay isang makapangyarihang posisyon sa mga kaalyado ng ating gobyerno, sa koalisyon. Kaya tignan natin ang performance ng mga Cayetano dito sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Boy Misterio.